Oh, mayroon pa talaga. Okay, good morning. Mabuhay. Ayan. Isang umagang buhay na buhay sa bawat isa. Buhay naman yung katabi mo, no? Buhay siya, no? Ayan. Okay? Yeah, so let's pray. Aming Ama, kami po ay lumalapit sa inyo ng may pagpupuri dahil karapat-dapat po kayong papurihan, Panginoon. Salamat sa inyong dakilang pag-ibig, sa inyong biyaya, sa inyong katapatan. We are here. No? We are blessed to be here. And so we come to you, we desire to know you more. And as we study your word, Panginoon, magpakilala po kayo through the Holy Spirit. At ipaalam niyo po sa amin kung ano yung nais niyo pong ipagawa po sa amin bilang pagpupuri namin sa inyo. Salamat po. Nagtitiwala po kami na nandito po kayo, kasama po namin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan. Bawat isa po sa atin, sa ngayon, ay may lakbayin or journey na tinatawag. Kung estudyante ka, ikaw ay nag-aaral. Mga kabataan, pakitaas yung kamay ng mga kabataan. Nasaan mga nag-aaral? Yan, no? So, yun, no? Yun yung journey nyo ngayon. At ano ang mission? Ano ang mission ng journey? Ang mission ay kuha ng baon. Hindi. Makatapos ng pag-aaral and the works, no? Trabaho, negosyo, and all of that. Yun. So may journey towards the mission. Nga lang, as we pursue the mission, may mga pagsubok na kinakaharap, may mga challenges, no? May mga trials. And minsan, sa hirap niya, parang gusto nating bumigay, mag-quit, kasi mahirap. Tama ba, mga nag-aaral? O AI na ngayon, madali na lang, no? Hindi, mahirap pa rin. Mas lalong napahirap ng may AI kasi umaasa ka na sa kanya. Yun, and hindi lang mga estudyante, mga may asawa, mga magulang, we are in this mission, and as we journey dun sa ating mission, marami tayong kinakaharap na challenges, mga hirap. Ang tanong ay, how do we stay the course na kahit mahirap, magpapatuloy pa rin tayo? We have heard so many preaching about that. Nga lang, we'll take a look at it from Paul's perspective. No? As we continue doon sa ating journey of knowing kung ano yung pinag-pray po ni Apostle Paul. Yan, sa bawat journey may kakaibat na trials and struggles. Okay. Picture this. Halimbawa, kayo po ay isang sundalo. Okay? Isang sundalo, mayroong isang platoon. Ang isang platoon ay may 4 na squad. Ang isang squad ay may mga 9 or 10 na sundalo. So 4 na squad, ikaw yung leader doon sa isang squad. Ikaw yung squad leader doon sa isang squad. So meron kayong, ang mission ay, i-rescue yung mga hostage. Malayo yung lugar at mahirap, bakit ng bundok, hindi lang isang bundok, maraming bundok. So, yun. Ang plano ay, 2 lang yung papasok doon sa enemy territory kasi pag marami, baka mabulabog at hindi nyo ma-rescue yung mga kailangan i-rescue. So 2 squad lang papasok at yung mga iba, reinforcement lang. Yan. So mapanganib siya at hindi lang mapanganib, malayo. Ayan. Tapos, nung kinagabihan ng mission, no, yung 3 squad, kinausap ng mga kanya-kanya nilang leader, ang sabi ng mga leader nila, bukas, dito na masusubukan yung ating training. Di ba? Yung mga sundalo, nag-training yan, no? So many years. So this is it. Masusubok yung ating training para i-rescue natin yung mga hostage. Isipin nyo yung promotion. Di ba? Kasi di ba, may promotion na pag may mga successful mission na ganyan. Isipin nyo yung promotion na makukuha natin pag naging successful tayo dito sa mission na ito. So yun yung 3 squad. Tapos ikaw yung leader ng pang-4 na squad,
At ganoon din, meron din kayong konting meeting at nabanggit mo sa kanila, sabi mo sa kanila, bukas, ito na yung training natin. Same thing, same training. Nga lang, sabi mo sa kanila, isipin nyo yung hirap na dinadanas ng mga hostage ngayon. Yung kanilang hindi magandang kalagayan sa mga panahon na ngayon. Isipin nyo yung pamilya nila na hindi alam kung ano yung nangyayari. Isipin nyo sila na nangangamba, nag-worry sa buhay ng mga hostage na yun. Ayan. So yun. Isipin nyo na marireunite sila kapag naging successful yung ating mission. No? The hostages with their families. And also, sabi mo sa kanila na pag nagtagumpay tayo dito sa mission na ito, hindi lang yung mga hostages ang mare-reconcile, mag-reunite sa kanilang family, kundi tayo din. Makakabalik tayo for so many years, for so many times of training, makakabalik tayo sa ating mga pamilya. Ayan. So yun yung pep talk. At ang battle cry ay, everyone goes home. Diba? Lahat uuwi. Hindi yung negative. Yung negative niya kasi is, no one is left behind. Puro negative yun. No. Left behind. Diba? So mas positibo yung sinabi mo. Everyone goes home. So yun yung battle cry. So, nung tinignan po nung intelligence, nag-satellite and all of that, nakita na yung hirap pala ng pagpunta dun sa bundok na yon, enemy territory ay 3 times mas mahirap dun sa training na pinagdaanan po ninyo. So yun ang matindi. Yun ang matindi. So, same danger, same mission, same training, nga lang, pag ganitong mga encounter, hindi natin alam kung ano yung nangyayari. Unpredictable yan eh. So, sino kaya doon sa mga grupo na yon ang i-endure, kaya nilang lagpasan yung challenge na kanilang kakaharapin. Ayan. So, for the past 12 Sundays, na ako'y nag-preach. So, isang taon na, no? This is the 12th Sunday. I've been sharing about prayerfulness, kasi ang prayerfulness ay kasama sa ating core values as a community of faith. Kasama ng iba. At yung unang series ko po ay tungkol sa Lord's Prayer. 9 yon at 3 po dito, so 12 na. Mag-anniversary na rin ako, di ba? Ayan. Okay, pero iba na yung susunod. So we are exploring kung ano yung pinag-pray ni Apostle Paul. Hindi kung paano siya nag-pray, kundi kung ano yung kanyang pinag-pray. Kasi kung ano yung kanyang ipinag-pray, most definitely importante po yun. At yun din po yung ipag-pray natin para sa sarili natin. Sabi ko nga, kung si Apostle Paul buhay ngayon, most probably ito yung kanyang ipag-pray for us. So since malalaman natin itong prayer na ito, mga prayer ni Apostle Paul, we can pray for it also. Pwede nating sabihin, kasi nasa Bible siya, it is the will of God. So when we pray for it, we're praying for God's will to be done in our lives. Ayan. So importante po ito. Malaman kung ano yung pinag-pray ni Apostle Paul, hindi kung paano siya nag-pray. Kaya ang title po ng series ay Prayerfulness. Praying with Apostle Paul. So ang text po natin ngayon ay Colossians. And I would like everyone to please stand up. At basahin po natin sandali itong 2 verse po na ito. Let's read 1, 2, 3. May you be strengthened with all power according to His glorious might, for all endurance and patience with joy, giving thanks to the Father who has qualified you to share in the inheritance of the saints in light. Ayan. Salamat po sa salita ng Diyos. Makaupo na po ang bawat isa. Ayan. So si Apostle Paul, mula sa madilim na hindi kaaya-ayang kulungan, sumulat siya sa church sa Colos, sa mga Colossian Christians, kasi meron po silang kinakaharap na threat. Hindi okay. Maraming mga false teaching na pumapasok sa simbahan, at kapag nagpatuloy ang false teaching na ito, possibly ay ma-impluwensyahan yung mga taga-church
at hindi magpatuloy yung mission ni Lord doon sa church sa Colossus. Parang sa atin dito, may teaching na pumasok at nahikaya tayo doon, so titigil na ang Cody Cubao. So, ganun siya. Delikado siya pag nangyari yon. And so, sabi ni Apostle Paul, meron siyang panalangin sa kanila, a prayer for all endurance. Ayan. So, hindi lang endurance, but all endurance and patience with joy and thanksgiving. So, yun yung kanyang panalangin. Meron pa siyang panalangin doon sa umpisa, pero related siya doon sa mga previous na sermon. So, we'll get back to that later. Ayan. Yan po yung kanyang panalangin. Magkaroon sila ng endurance and patience. Kasi nga, merong mga nagsasabi sa church doon, sa Colossus, na Christ is not enough. Christ plus circumcision, mga rules. Christ plus ganitong discipline. Christ plus mga vision of angels. Christ plus the philosophy of the world. Para ngayon, may mga kung ano-anong philosophy, mga kaisipan na lumalabas. So, ganun siya. Hindi sinasabi ng mga false teachers na iwanan nyo si Lord Jesus Christ. Hindi. Ang sinasabi nila, Christ plus ganito pa. So, yun. Pero, bawat dagdag natin sa Panginoong Hesus ay subtraction yun. No? Kasi, napapalayo tayo sa Diyos at nagko-concentrate na tayo dun sa plus. Ayan. And so when we sing, Christ is enough, tapos nagpa-plus pa tayo, hindi siya nagko-connect. Malaking disconnect. Kung ano yung pinagdadaanan nila dati, napagdadaanan din po natin siya ngayon. Di ba? Mayroong mga nagsasabi na kailangan mo ito, kailangan mo ganyan, bili ka nito, pampaswerte, di ba? Agimat, and all of that, mga position ng mga stars, kailangan paniwalaan, and marami pang iba. All from the world around us. Pero sabi ni Apostle Paul, Christ is enough. Christ is sufficient. Christ is supreme sa lahat ng mga ito. Sabi niya, kailangan niyong i-endure at magkaroon ng patience sa pagharap nitong threat na ito. Pansinin natin na hindi nag-pray si Apostle Paul ng ang prayer ko sa inyo ay tanggalin ng Diyos silang mga false teachers. Hindi ganun eh. May suffering, ang prayer ni Apostle Paul ay for them to endure with patience, to stand firm. Yun po yung prayer. Now, hindi siya nag-pray ng additional power for them or maging mas matalino sila or mas dumami yung kanilang resources. Hindi po ganoon. Hindi siya nag-pray ng easier life. But he prayed for endurance and patience na nagmumula sa God's power. And God's power will sustain them. Yan, hindi sa kanilang sariling lakas. Ayan. Sa buhay natin, in all of life, no, meron tayong mga kinakaharap na paghihirap, na struggle, katulad ng banggit ko kanina, as we pursue the journey, at hindi ko alam kung ano yung kinakaharap niyo po ngayon. Pero si Apostle Paul, nag-pray siya ng ganito. At possibly nga, he's praying for this. He will pray for this sa atin kung nandito siya. So, Paul prayed for endurance. Patiently endure. Ayan, patiently endure. Endurance with patience. Ayan. So, hindi endurance. Minsan, nag-endure tayo, pero nagreklamo tayo. Di ba? Masama ang ating loob. Naninisi. Di ba? Hindi kung sino-sino yung tinuturo. Pero we are enduring. Dito iba. Endurance with patience. Kalma lang. Ayan. Hindi siya normal. Itong enjoying in the enduring. No? Hindi enjoying the enduring. No? Iba yun. No? Enjoying in the enduring. Doon sa posisyon kung nagsasuffer ka, nag-struggle ka, there is joy in it. Hindi mo ini-enjoy yung hirap. No, kalokohan yun. Iba yun. No, iba yun. That's a different thing. No? Doon sa suffering na nangyayari, you are able
to pursue it with rejoicing. Bakit kaya? Saan siya humuhugot? Diba? Paano yon mangyayari? But wait, sabi niya, there's more. No? Ayan. Kasi ang sabi po niya, meron pang sa verse 12, giving thanks. No? May joy na, nagigib pa siya ng thanks. May pinagdadaanan siyang hindi okay, pero may joy siya doon, nagre-rejoice siya. Hindi na nga okay yung kanyang pinagdadaanan, tapos nagpapasalamat pa siya. So hindi lang enjoying in the enduring, kundi gratefully, may pasasalamat, no? Doon sa pag-i-enjoy, doon sa suffering na nangyayari. Ang tanong, paano nga ito mangyayari? Paano ito magiging posible? O sa atin? Ayan, tignan natin. Si Apostle Paul po ay isinabuhay po niya ito. So hindi lang po niya ito pinapanalangin na out of the blue, kasi siya mismo na-experience po niya ito. Kung titignan po natin sa verse 24 ng chapter 1, sabi po niya, now, I rejoice. Saan daw? In my sufferings. No? Antindi, no? Yun yung prayer niya. No? Endurance, pero may joy in the enduring. Di ba? Para kanino? For your sake. No? Take note, sufferings. Marami po yun. Kasi marami na po siyang pinagdaanan na suffering. Alalahanin po natin, sinusulat niya po itong letter na ito, sinulat niya po itong letter na ito, nasa kulungan siya. Ayan, so hindi siya, yun mismo, yung kalagayan niya nung sinusulat niya ito, it's not okay. Ayan. Tapos, may shipwreck siyang pinagdaanan, binugbog na siya hanggang sa mukhang patay na siya. Marami po siyang pinagdaanan. Para kanino? For your sake. For the churches. No? For the Christians na miniministeran po niya. So nagsasuffer si Apostle Paul, hindi para sa sarili, but for the church. Ayan. So yun yung hugot, hindi para sa sarili. Kalimitan, nagsasuffer tayo because of, for our own sake. Because of the decisions we made. Pero particularly, ang reason kung bakit tayo nagsasuffer ay para sa atin. It's an inward suffering. Masakit siya kasi nasasaling yung ating ego, yung ating pride, yung ating need for attention, yung ating desire to be desired. No? Yun, yung entitlement. Since nasasaling siya, nakafocus siya sa atin, it hurts so bad. And so we suffer. Pero si Apostle Paul, hindi. It's not for his sake, but for your sake, for others' sake. Kaya po mahirap siya. Kasi para sa iba. Ayan, para sa iba. Since mahirap siya, pinag-pray niya na magkaroon tayo ng endurance with patience doon sa suffering na yon. Pero hindi lang endurance and patience nga, with joy pa and thanksgiving. Bakit? Ano ba yung meron si Apostle Paul? Sabi po rito, sa verse 25, binigyan daw po siya ng misyon ng Panginoon. So binigyan siya ni Lord ng mission to proclaim, to make the Word of God fully known. Ayan. To proclaim the Word of God. To proclaim the mystery. Ayan. So meron siyang mission na binigay. Kung titignan po natin dun sa mga ibang mga verses, mga sinulat, mga chapters, mga letters na sinulat ni Apostle Paul, makikita po natin doon na sinasabi niya, hindi daw po niya deserve yung maging part ng mission na yon. Na ipagpatuloy yung mission ng Panginoong Hesus, hindi siya deserve. Hindi niya deserve yon. So, noong maging part siya ng mission na yon, ang pagtingin niya po doon, isa siyang malaking karangalan. Isang malaking karangalan na maging kabahagi ng mission ni Lord. Kasi unang-una, sabi niya, siya ay makasalanan at siya ay least of the apostles and all of that. So, hindi niya deserve yun. So, nung nabigyan siya ng ganong klaseng mission, he treats us as a great honor. Tapos, ano yung pinoproclaim niyang message? Christ in you, the hope of glory. Hindi lang Christ is with you or beside you. Christ is in you, the hope of glory.
the hope of glory. Glory is the source of all blessedness. No? Christ, the source of blessing, is in you. Christ, the blessing Himself, is in you. No? Pag-isipan ba natin yung mabuti? Di ba? Yung pinagmumulan ng blessing, nasa atin na pala. At yung blessing mismo na yon, nasa atin na. So, yun yung kanyang pananaw, no? Si Apostle Paul. So, the blessing, si Christ, nasa kanya na, at hindi siya karapat-dapat, pero nabigyan siya ng ganitong klaseng pagkakataon to be part of proclaiming this message, this mission. So, dalawang bagay. Una, si Christ, na source of blessing, na siyang blessing na sa kanya na. Pangalawa ay yung maging part ng mission. Kasi hindi nga siya deserving. Malaking kalangaran para sa kanya. Because of that too, dahil sa dalawang yon, ano yung gusto po niyang mangyari nung kanyang pinoproclaim na message? That we may present everyone mature in Christ. So pinoproclaim niya yung message, Christ in you, the hope of glory, para dumating ang panahon na all of us maging mature in Christ. Yun, Christ-centeredness, Christ-likeness, yun po yun, mature in Christ. Maya, explore natin yan konti. And then, sabi niya, for this I toil. Ito yung reason kung bakit ako nagsasuffer, bakit ako nag-struggle ng ganito. Not with my energy, but with His energy, with God's power. Yun yung kanyang prayer, yun yung kanyang prayer para sa mga taga-Colossians. So, ang dahilan kung bakit siya nagsasuffer ay yung mission. Dahil mayroon siyang pinupursong mission. Pero the reason kung bakit kaya niyang mag-rejoice doon sa struggle na yon is because of the mission itself. Because yung mission na yon ay nagpo-proclaim ng magandang balita, ng blessedness. At yun nga po, malaking karangalan ito para sa kanya. So verse 11 tsaka verse 29, parallel siya. Yung verse 11 ay prayer, yung verse 29 ay experience niya mismo. Na-experience niya, so ipinagpe-pray niya sa Church of Colossus na ma-experience din niya yun, sa atin, ma-experience din po natin ito. Yun yung kanyang panalangin. So, yan, malaking karangalan para kay Apostle Paul na maging bahagi ng misyon. Kaya, he is able to gratefully enjoy in the suffering na kanyang pinagdadaanan. Okay. So si Apostle Paul, isinabuhay niya po yun. No? Yung enjoying in the enduring, sinabuhay niya po yun. At mayroon siyang pasasalamat. Na-experience niya po yun at yun yung prayer niya para sa atin. Pero ang tanong, meron pa siyang ibang pinaghuhugutan. Kanino po siya humugot ulit? Sino yung kanyang ginaya? No? Kung titignan po natin sa Hebrews 12, ito po yung nakalagay po doon. Ang Panginoong Hesus po pala ang unang nakagawa po nito. Alin? Yung joy in the enduring. Sabi po doon, sa Hebrews 12, for the joy that was set before Him, before the Lord Jesus Christ. Meron ng joy set before Him. Ano nangyari? Endured the cross. Diba? Who, for the joys that was set before Him, endured the cross, despising the shame, and binigyan siya ng karangalan. So yung pag-i-endure, yung joy in the enduring, in the suffering, ang unang nagkakagawa nun ay si Lord Jesus Christ. At sabi ni Apostle Paul, imitate me as I imitate the Lord. So ginaya niya po ang Panginoon. Ano ibig sabihin po niyan? Bago pa dumating yung suffering, nandun na po yung joy. Nandun na yung joy. No? So, nung dumating yung suffering, kayang mag-rejoice. Bakit? Kasi nauna yung joy doon sa suffering. Ayan. So, nung nakapako ang Panginoong Hesus sa cross, possibly nakita niya, multitudes, nag-worship. Yung result ng mission niya, yung result ng mission na ipinasa niya sa mga apostles, kay Apostle Paul, yan, ito na nakita niya. July 19, 2026,
Di ba? Cody Cubao, nag-worship sa Panginoon. Nakita ng Panginoong Hesus yun. And that enabled him to endure. No, yun yung source ng kanyang joy. Ganon din si Apostle Paul. Bago pa dumating yung suffering, nandun na yung joy. Okay, yun po. Bago dumating yung suffering, nandun na yung joy. Bakit? Saan nagmula yung joy ni Apostle Paul? Una, dahil Christ is in him. Pinagpala siya ng lubos ng Diyos. And naging part siya ng mission, ng proclamation. Nung Christ is in you. So bago pa dumating, so binigyan si Apostle Paul ng mission. Ito yung mission mo, Apostle Paul. No, i-proclaim mo yung good news. Wala pang hardship nun. Nung pinoproclaim niya na yung good news, ang dami niyang pinagdadaan ng hardship. Pero nakayanan niya. Bakit? Kasi may joy na siya bago pa dumating yung suffering. Yun siya. So when we surrender our lives to the Lord Jesus Christ, pinagpala po tayo ng Panginoon. The source of blessing and the blessing Himself na sa atin na. At ngayon, He's inviting us to be part of the mission. So dalawang blessing po yun. Ayan, so nire-ready po tayo. So as we proceed, as we pursue with the journey, pursuing the mission, meron tayong paghuhugutan ng lakas para ma-endure po ito. With joy and thanksgiving. So, si Lord, sinabuhay niya yon, si Apostle Paul, ginaya niya, at ngayon, pinagpipray ni Apostle Paul na mangyari din po yon sa atin. Yan. Okay. So, they are gratefully enjoying in the enduring. Linawin ko po, hindi enjoying the enduring, magkaiba po yun. No? Nag-endure ka tapos ini-enjoy mo, hindi. Ang sinasabi ko po, bago pa dumating yung enduring, yung hardship, nandun na yung joy. And so, hindi kayang lagpasan ng hardship na yon, yung joy na nasa iyo na bago pa dumating yung hardship. And so, you can enjoy, you can rejoice in that facing the trial, the suffering, the struggle. Bakit nauna na kasi yung joy? Ayan. Ganon tayo kamahal ng Panginoon. Okay. Ito po yung point number 3 doon sa series ng ating prayerfulness. Paul prayed for perseverance. Ayan. Bakit first? Kasi bago pa dumating yung suffering, nandun na yung joy. First yung joy, bago yung suffering. Saan nagmula yung joy? The Lord Jesus Christ Himself. Nasa atin na. Ang lahat ng pagpapala na pwedeng mangyari, nasa atin na. Christ in you, the hope of glory. And then, naging part tayo ng mission, which we do not deserve. Malaking karangalan po yun. And so, we are able to endure and gratefully enjoy in the enduring. So, first siya, nauna na yung joy, bago yung suffering. Kaya siya first perseverance. Yan. So, sabi po dyan, okay na yan. Na-clarify na kanina. So after nung pep talk, natulog kayo, and then madaling araw, mga 1 a.m., parang yung pag-akyat natin, anong oras tayo umakyat sa Pulag, no? 2 a.m. Okay, mga 1 a.m., nagising na, nag-ready na, and then in-implement na yung plano doon sa operation. Ganun nga, mahirap. For days, naglakbay kayo, buhat-buhat yung mga supply, mga gamot, mga ammunition, and all of that. Hanggang sa dumating sa time na sabi nung 3 squad, kailangan naming magpahinga. Kasi, ang hirap. Hindi na namin makakayanan pa pag hindi kami nagpahinga. Nga lang, yung group mo, kasi yung motivation sa kanila ay imagine those hostages na naghihirap. Kung i-delay pa natin yung ating mission, mas may hirapan pa sila. Hindi natin alam kung anong mangyayari. And so, itinuloy nyo yung mission, yung squad mo. At sabi mo sa kanila, doon sa mga naiwan, sige, muna na kami,
at titignan namin yung lugar, we'll map it up at magpe-prepare kami ng plano with the available information na nakalap na namin. So, reconnaissance ang tawag nila doon. Okay, parang mag-spy out muna sila and then they'll plan for it. So, nauna na kayo, nahuli sila, and then you map it out, and then nag-lay down kayo ng plano. Pagdating nila, you implemented the plan, and na-rescue po yung mga hostages. Ayan. Na-rescue yung mga hostages exactly at the right time na pinagplanuhan siya doon sa base pa lang. Bakit? Kasi ang battle cry po ninyo ay, everyone goes home. So ang glory ay hindi doon sa promotion na makukuha, kundi doon sa mission itself. Kaya po ang pananaw ni Apostle Paul nung pinagkaloob sa kanya yung mission of proclaiming the good news, isa po siyang malaking karangalan. Hindi pabigat ang mapasama sa mission ng Panginoon. No? Hindi po yon pabigat. Hindi po tayo pinaparusahan ng Diyos. Also, hindi po siya yung para ma-bless ka. No? I would like to be part of God's mission, so parang pag ginawa ko ito, i-bless ako ng Panginoon. Hindi po siya ganon. To be part of the mission is the blessing in itself because we do not deserve it. We do not deserve it. So, ganun po. The glory, the blessing is in the mission itself. And with that, nakayanan ni Apostle Paul ng mag-gratefully enjoy in the enduring. So yan po yung ating point number 3. Apostle Paul prayed for perseverance. Ayan. Nauna na yung joy first, and then, tsaka dumating yung suffering, nakayanan yung suffering kasi nauna na yung joy. Ayan. That's prayerfulness. Okay? Number 3. Kaya maganda, sabi ko nga, maganda yung pangalan na Paul. Maganda kasi related siya sa ano eh. So, pag tinignan mo siya, kaya mong i-endure kasi meron ng joy. Di ba? Okay. Sakto, no? Ayan. No, di ba? When the hardship comes, you're able to endure because meron ng joy bago pa dumating yung hardship, no? So, maganda yung Paul na pangalan. Okay, and all the derivatives from it, no? Pag girl, Paula, or Paulette, or di ba? Yung mismong name mo, ang source of motivation, no? By the grace of God, kasi connected siya kay Apostle Paul, na ginagaya ang Panginoong Hesus. Siyempre, ginagaya ang Panginoon. Hindi si Paul lang, kasi ginagaya niya ang Panginoon. Okay. So, everyone goes home, naligtas na po sila, na-rescue na po sila, and nakauwi na po ang lahat kasi the mission was successful. And so yan po yung point number 3, no? Doon sa ating series. Ngayon, babalikan po natin yung, as a review, babalikan po natin yung umpisa. Kasi baka yung iba hindi po na pakinggan yon. So, we'll just parang summarize it. Okay. So, ang nangyari, nakauwi na ang lahat, at siyempre, ikaw uuwi na rin. Di ba? Ikaw uuwi na rin. So, excited ka, at hindi mo sinabi sa iyong pamilya. Gusto mo silang sorpresahin. Gusto mo silang sorpresahin. So, ang tinawagan mo, yung kaibigan mo. Sabi na, bro, sundin mo ako sa airport kasi isusurprise ko yung aking family. No? The mission was successful and all of that. Ayan, ganyan-ganyan. 1 week bago ka umuwi, tinawagan mo na yung kaibigan mo. So sabi niya, okay Brad, sige. So sinundo siya sa airport, sinundo ka niya sa airport, and on the way pa uwi, no, traffic, ginabi na mga 7, 8 p.m., ganyan-ganyan. Sabi ng kaibigan mo, pwede bang dumaan muna tayo sa church sandali? Meron lang akong dadaanan. No? Kasi on the way naman siya on the way naman yung papunta sa iyong bahay. So, yeah. So, dumaan kayo sa church at nilid ka niya umakyat sila dito. Ayan. Pumasok sa room na madilim, sinarado niya yung pinto at sabi niya sa iyo, dyan ka lang, stay still at sisindihan ko lang yung ilaw, no? Isi-switch ko yung ilaw. Isi-switch ko yung ilaw, no? Doesn't make sense. Okay. So, i-turn on ko yung light. Okay. Nga lang, nung pag-switch ng kaibigan mo, hindi umilaw. Tapos, click siya ng click. Naririnig mo, no? Click ng click.
Tapos narinig mo yung sinasabi ng kaibigan mo na, ano ba no, bad timing, sabi niya, no? Ngayon pa. Tapos, bago ka pa magsasalita ka na sana, sabi niya, kaya pala, dalawa yung switch. Okay. Mali yung switch na napindot niya. Okay. Sabi niya, kaya pala, mali. Okay. So sabi niya, bigla siyang bumilang, no? Nung na-realize niya yun, 1, 2, 3, pag turn on niya, eto na, happy birthday. Birthday pala niya. At naghihintay yung kanyang pamilya doon with all the gift, with all the pagkain and the decoration and balloons and all of that. Nandun yon, nandun sila. Most importantly, yung kanyang pamilya nandun naghihintay. So ang plano niyang magsurpresa, siya yung nasurpresa. Ayan. So nakalimutan niya rin kasi eager siya na isurprise sila eh. Yun yung kanyang intention eh. And so, siya yung na-surprise. Nandun na yung mga handa. Nandun na yung mga gift. Nandun na yung pamilya. Pero hindi niya nakita nung umpisa. Bakit? Madilim, walang ilaw. Yun po yung prayer ni Apostle Paul, number 1. Maging maliwanag yung ating pananaw. Kasi kailangan natin ng liwanag para makita yung blessing na nandun na. No? The moment we surrender our lives to God, the blessing ay nandun na. Yung blessing ng bagong Kristiyano doon sa 40 years old na Kristiyano, pareho lang po yun. Pareho lang po siya. Hindi yung, mas pinagpala sila kasi matagal na sila. Hindi po. Pare-pareho lang po yun. The problem is, hindi natin siya nakikita. Hindi natin siya naintindihan. So kailangan natin ng liwanag na nagmumula sa banal na spirito para makita natin kung gaano tayo pinagpala ng Diyos. Ulitin ko po, the blessing is there already. Nga lang, dahil walang liwanag, hindi natin siya makita. Yun po yung prayer ni Apostle Paul, number 1. Yun kanyang prayer, number 1. Ang prayer po niya ay, ito. Ayan, Tagalogin na natin para mas masaya. Sabi niya, Ephesians 1:17 to 18, ni-request ko sa Diyos, okay, doon na lang tayo sa naka-highlight. Ang prayer niya ay, ano daw? Ang prayer niya ay, malaman niyo sana na, napakayaman at napakaganda ng mga blessings na pinangako ng Diyos sa taong pinili niya. Yun yung prayer, na maging maliwanag ang mata ng inyong mga puso, the eyes of your heart, upang makita nyo ito, malaman nyo at paniwalaan nyo at ma-experience nyo itong napakayaman at napakaganda na blessing ng Panginoon para sa atin. So hindi siya nag-pray na i-bless kayo ni Lord or i-bless pa kayo ni Lord. Hindi ganun yung prayer. Ang prayer niya is that kasi nandun na yung blessing, ang prayer niya ay maging maliwanag, makita nila, malaman nila, paniwalaan nila kung gaano kayaman at gaano kaganda yung blessing ng Panginoon sa kanila. Nga lang, yun nga, for us, hindi natin siya masyadong nakikita. Since hindi natin siya fully naunawaan, hindi natin siya fully pinananampalatayaan. Since hindi natin siya pinananampalatayaan, hindi natin siya nararanasan. Kaya napaka-importante yung prayer na yon, na lumiwanag yung ating pananaw spiritually. Makita natin na, ito pala, grabe ang pagpapala ng Diyos sa akin. I believe this, I claim it. And so we experience it. Diba? Pag hindi natin kasi naiintindihan, mahirap siyang paniwalaan, so we cannot experience. Kaya sinasabi po natin, minsan, ang tagal-tagal ko ng Kristiyano, parang bakit ganito pa rin ang buhay ko? Possibly, hindi ko alam kung anong dahilan, pero possibly, hindi pa tayo dumadating sa point kung saan we fully believe that we are truly blessed. Kaya kailangan po natin siyang ipanalangin na maintindihan natin kung nga tayo pinagpala ng Panginoon. No? As in, grabe yung pagpapala ni Lord sa atin. May dahilan kasi kung bakit hindi ganun yung ating pananaw. No? Mamaya, makikita po natin. So, ang prayer po ni Apostle Paul ay perception.
perception. Diba? Magkaroon ng liwanag, spiritual enlightenment. Diba? First, kasi that's the first part of the journey bilang mga Kristiyano. Diba? Na maintindihan natin at paniwalaan natin ang pagpapala ng Diyos para sa atin. Yun yung issue. Hindi natin siya pinaniniwalaan. Doon sa mga assignment nito, di ba? Paano nyo binabahagi yung flipper-flapper? Ano ang umpisa? Mahal tayo ng Panginoon at meron siyang magandang plano para sa atin. So that's the start of the journey. Magandang plano, pinagpalang buhay. And then as we pursue the Christian life, parang nagdidrift na siya, nawala na yung magandang plano na yun. Why? Because we do not fully believe. Kaya kailangan po siyang ipag-pray. Pag-pray natin, makita natin talaga. May maganda talagang plano ang Panginoon sa atin. Meron po talaga. No, hindi po yan joke. Ayan. Hindi, joke to. Tama yun? No joke. Iba yun, no? Iba yun. Okay. Ayan. Isang buhay na buhay. Ayan. So isang buhay na okay dito pa lang, maganda siya dito pa lang, no? To be like Him in this lifetime and to be with Him forever. Okay, bigyan natin siya ng illustration. Ito po ay nabanggit sa 1 Timothy 4:7-8. Ayan, marami ko na po itong beses na inulit-ulit, pero uulitin ko pala yun kasi makulit po ako. Okay, sabi po dyan, 1 Timothy 4:7-8, train yourself for godliness. Kasi nga, bodily training is of some value, but godliness is of value in every way. Yung training na physical, okay yan, may value yan, konti. Pero yung godliness, it has value in every way, in everything, in all aspects of our lives. Tapos sabi niya, holding promise for the present life, and also for the life to come. Yun po yun. A life like Him for this life, and a life with Him forever. Yun po yun, yung latter part ng verse. So, pag okay po yung ating spiritual life, yun po yung ibig sabihin nun eh. Yung godliness is being mature in Christ. Yun yung goal ni Paul. Pinoproclaim ni Paul itong mystery para lahat tayo maging mature in Christ. Yun po yun, godliness, mature in Christ. Christ-centeredness, yun din po yung godliness. Godliness is spiritual formation. Godliness is Christ-centeredness. Yun po yung ibig sabihin ng godliness. Yung godliness ay yun po yung nasa gitna na cross, spiritual. Ito po ay yung idea ng Old Testament na shalom at the New Testament peace. When the Lord says, peace be with you, hindi siya yung peace na wala ka ng kaaway, kundi ang lahat ng pagpapala na meron ng Panginoon, mapasayo. Yun po ibig sabihin ng peace be with you. Ayan. Okay. So, pag okay tayo spiritually, mababasa niyo ba yung maliit? Sobrang liit, ano? Ang sabi po doon? Hindi ko rin mabasa eh. Okay. An intimate relationship with Christ brings wholeness. Wholeness, buo. Di ba yun yung pinishare natin sa flipper-flapper, di ba? Bilog siya, buo siya, and all of that. This is the part of the journey. It's the first part of the journey. Kaya siya, perception. So pag okay tayo spiritually, anong nangyayari? Nagiging okay na rin tayo mentally. Kasi ang laman ng ating isipan ay maka-Diyos. Nagkakaroon ng clarity sa ating pag-iisip. No? Meron tayong wisdom, meron tayong purpose, nalaman natin kung ano yung totoo. Pag okay tayo mentally, anong susunod? Magiging okay na rin tayo emotionally. Kasi lahat ng ating nararamdaman nagmumula sa ating isipan. Bago mo pa maramdaman, prinosis mo na yun ng iyong isip. Tama po ba? So hindi siya sinasabing, uy, ganun kasi talaga ako parang biglaan lang. Hindi. Pinasis po yun ng isip mo bago mo siya maramdaman. So ang sabi diyan, meron tayong emotional stability, joy, peace, and resilience. And then after that, kung okay ka emotionally, yung relationship mo sa ibang tao, okay na rin. Okay na rin, di ba? Kasi okay ka emotionally. Meron siyang healthy relationship. Ang sabi diyan, community and belonging. Dapat pala, pinalaki ko kay AI yung sulat Next time. Okay. So, pag okay tayo spiritually, it affects
all aspects of our life. So, kung healthy ka spiritually, healthy ka mentally, healthy ka emotionally, healthy ka socially, healthy ka physically, kasi sasabihan ka ng banal na spirito, huwag mong abusuhin ang buhay mo, di ba? Mag-exercise ka, kumain ka ng gulay at prutas and all of that, matulog ka ng maayos, di ba? Magbasa ka ng book, engage into something creative and all of that. Ang banal na spirito magsasabi nun. So, kasi holistic siya eh, no? Formation. Okay. And then, magiging okay din tayo financially. Why? Kasi bibigyan tayo ng Panginoon ng wisdom. Paano gamitin itong resources, itong talent natin for the mission. Hindi lang po para sa ating mga sarili. Ayan. So, bibigyan tayo ng wisdom ng Panginoon paano maging steward ng kanyang mga resources na pinagpala tayo. Ayan. Okay. So yan po. Saan po siya nagsimula? Doon sa gitna. Godliness. Kung okay tayo spiritually, no, sa biyaya po ng Panginoon, magiging okay na rin po yung ating in the whole aspects of it. Ito po yung sinasabi ng Biblia na shalom, na blessing. It affects everything. Hindi lang po ito pang Sunday, no? It transcends sa lahat po ng ating mga buhay. So, yung sinasabi ng mga false teachers sa Colossians, sa Colus, na Christ plus, hindi yon po pwede. Kasi, in Christ, grabe na yung pagpapala po natin. No? In Christ, grabe na po yung pagpapala natin. And so we sing, di ba? Christ is my reward, di ba? And all of my devotion. Now, there's nothing in this world that could ever satisfy. Pag dumating yung panahon na nasabi natin honestly with all our hearts, yung dalawang line na yon, wow, that's true blessedness. No? Pag nabanggit natin talaga, no, without hesitation, now there's nothing in this world that could ever satisfy. Only Christ, wow, that's genuine blessedness. And that's perception. Dumating tayo sa panahon, sa point in our lives, na intindihan natin na grabe ang pagpapala ni Lord. And so this is it. Walang magsasatisfy sa akin kundi ang Panginoong Hesus lang. At siyempre, when we say we are Christ-centered, we are also mission-centered. Hindi natin siya pwedeng paghiwalayan. Yan. Okay, so that's perception. Mag-flashback na lang tayo sandali. Okay, so, kasi na-rescue na, nakauwi ka na, na-surprise ka na. Pero flashback na lang tayo sandali. Nung na-rescue nyo yung mga hostage mula dun sa camp nung kaaway, so nag-journey na kayo ngayon papunta dun sa extraction point na tinatawag, kung saan pwedeng bumaba na yung helicopter para kunin yung mga hostage kasi sila yung priority. Nung umpisa, hindi pa pwedeng gumamit ng helicopter kasi maririnig ng mga kalaban eh. So ngayon, since nakuha na yung mga hostage, pwede na silang i-transport using the helicopter. Ang problema, napansin ng mga evil guys, ng mga bad guys na wala na yung mga hostage. No? And so nag-alarm sila. Okay, nag-alantang na yung buong kampo nila at hinabol na nila kayo. So nagkaroon ng exchange of encounter. Okay. At doon sa encounter na yon, 3 doon sa kasama mo sa squad ay natamaan. Okay? Yung una, ang lakas ng sigaw niya. Sinisigaw niya yung pangalan mo. Sabi, tulungan mo ako kasi may tama ako. May tama siya sa leg. No? Tapos duguan na, nakita mo duguan na. Tapos, siya yung pinakamalapit sa'yo, doon sa squad. No? Siya yung pinakamalapit sa'yo. And then, maingay siya. Kasi possibly dahil malapit kayo, di ba, gusto niya siya yung mauna. Yung pangalawang natamaan, bagsak sa ground, duguan yung kanyang chest, at medyo paisa-isa na lang yung kanyang hininga. Yung pangatlong natamaan sa balikat, parang na-shock siya, pero kalaunan, nakatayo naman. Ang tanong, sino yung uunahin na i-attend to? Ang nangyari, yung medic nyo dapat, nag-freeze na siya. Why? Kasi na-shock. No? First time eh. Di ba? So na-shock siya ngayon. So ang desisyon nasa iyo na. Ikaw yung mag-a-attend. Di ba?
Ang instinct ay kung sino yung pinakamaingay at sino yung pinakamalapit sa'yo. That's the instinct. Kasi kaibigan siya, malapit siya, di ba? Nga lang, you are able to choose rightly kasi yun yung priority. Yun yung urgent. Ang inuna mo ay sino? Yung nasa ground. Na paisa-isa na lang yung kanyang hininga. Kasi lahat naman kayo may training, mga first aid and all of that. At may gamit naman. So, inatinan mo siya, and then dumating yung ibang group at they attend to yung ibang kasama mo. So, you are able to choose because of priority. Tama po ba? Because of priority. So, choosing rightly because of priority. Hindi based on feelings. Hindi based on maingay. No? Hindi based on sinasabi ng mundo, sinasabi ng crowd, na ito, unahin mo ako, kinukuha yung ating attention. Pero you were able to choose because of priority. And that's perspective. Yun po yung pangalawang prayer ni Apostle Paul. Alam natin mag-prioritize. Pinipili natin kung ano yung tama kasi alam natin kung sino yung priority. Ayan. Yun po yung pangalawang prayer ni Apostle Paul. Perspective. Ano yung first? Alam natin yung uunahin. Alam natin yung priority kasi alam natin kung sino yung priority ng buhay natin. Ang priority ng buhay natin ay sino? Si God. And when we say we are Christ-centered, we are also mission-centered. Ngayon, sana ganun na yung ating pananaw. No? Hindi na siya pwedeng paghiwalayin. Dati kasi, Christ lang. I-extend po natin siya. When we say we are Christ-centered, we are also mission-centered. So perspective ay isang kakaibang way of looking. Because nag-grow ka na sa iyong love, yun yung kasi yung prayer eh. Mag-grow sa love para malaman, mapili. Ito yung verse to. Philippians 1:10, 11. Yung prayer niya. Pinoy version po ito. Pinagpe-pray ko na mas lalo pa kayong magmahalan, love with wisdom, at magkaroon din kayo ng karunungan, di ba? Love with wisdom, at pag-intindi ng tama at mali. Para, anong goal? Mapili nyo kung ano ang the best. Di ba? Sino ang the best? The Lord and His mission. At maging malinis kayo at walang dungis pagdating ng araw, bagbalik ng Panginoon. So, ano yung the best for us to be mature in Christ? That's the mission of Apostle Paul. No? Proclaiming Christ is in you, the hope of glory, so that I may present everyone mature in Christ. Yun po yung the best. To mature in Christ. Yun po yung bilog na pinakita ko kanina, that's mature in Christ. And it affects everything that we do. It affects everything in our lives. Yan, so that's the best. So pinipili natin yun, the best. No, Christ and His mission. That's perspective. Yung kakayanan na pumili, mag-prioritize kasi alam natin yung priority natin. Yan. That's perspective. And so, ito po ang blessing ng Panginoon sa atin. No? Ayan. Isang buhay na buhay. Hindi buhay na lamya-lamya, na stressful, hindi buhay na puro reklamo, hindi buhay na makasarili, kundi buhay na buhay. Problem lang is that merong version ang mundo nitong blessed life. No? Anong version ng mundo ng blessed life? Kayamanan, mga ganon, ari-arian, mga kung saan-saang lugar na napupuntahan, di ba? Posisyon sa buhay, network, influence, and ultimately, power. Kasi kung meron kang power, mas magkakaroon ka ng maraming peso, at kung marami kang peso, magkakaroon ka ng additional power, and with that power, magkakaroon ka ulit ng peso, and all of that. Yun ang nangyayari ngayon sa mundo nating ginagalawan. At yan yung sumisigaw ng ating atensyon. No? Yung version ng blessedness ng mundo. And sadly, we are conformed to it. Diba? Sadly, we are conformed to it. Kaya ang sabi po ni Apostle Paul, wag na tayong mag-conform doon. Itigil na. Tigil nyo na, wag na mag-conform dyan. No? Kasi na-conform na tayo, itigil na natin yon. Being conformed at magkaroon ng perspective.
bagong pananaw. Di ba? There's nothing in this world that could ever satisfy. Hindi yung 5 yun na makakapag-satisfy sa atin, kundi ang Panginoon. Siya lang, wala nang iba. That's perspective. Christ-centeredness, missional perspective, Christ-centered perspective. So, ano ang mission natin ngayon? Meron ba kayong mission ngayon sa buhay? So, well, naumpisa natin kanina, yung mga estudyante nag-aaral. For what? Di ba? Nabanggit ko na dati yung learn, earn, and return. Narinig nyo na yun, di ba? Nabanggit ko? Learn, earn, return. Sa mga nag-aaral, matuto muna kayo, mag-aaral kayo. Dumating yung panahon, pag natapos kayo mag-aaral, you earn, and then you return, you give back. Not to your parents, but to the community, to the mission. Yun po yun. Simpleng prinsipyo sa buhay para sa mga nag-aaral. And that's missional. Returning is missional. Yan. Okay. Sa mga single, di ba? Mga single dito na nagpe-pray ng kanilang magiging partner forever, di ba? Single pa lang pero parent na, di ba? Di ba? Single pa lang pero parent na kasi may rent kang binabayaran. Okay. Ayan. So, yung hardship nandun, no? Diba, hindi lang magulang yung parent. Okay. Whatever. So, pag pinili mo, nagpe-pray ka, Lord, sino kaya ang magandang partner for me for life? Eh, siyempre, yung makakatulong sa iyo, mapalapit sa Diyos at magawa niyo yung mission together. Ganun din, pag mayroon kang 5 nanliligaw sa iyo, wow, di ba? 5 yan nanliligaw sa iyo. Haba ng hair. Okay, so, sino ang pipiliin mo? Di ba? O 5, kanina 3 lang eh. O, sino? Siyempre, yung mapapalapit ka sa Diyos at magagawa niyo yung mission together. O yan, magagawa niyo yung mission. O, so, yun. Pag dumating yung suffering, meron ng joy so we can persevere. Okay. Kompleto na yung ating series. Okay? Kompleto na yung ating series. Yan na siya. Ayan. Kompleto na. So first kasi, gusto nating emphasize na una ang Diyos. Christ is first. And His mission. Ito yung pinag-pray ni Apostle Paul at ipag-pray din po natin ito para sa atin. 20 years ago, nung kami ay nagpaplano, nagbigay ng invitation, ayan, ang nilagay po namin dun sa aming invitation ay, we are inviting you in this bagong journey na meron kami. At nananampalataya kami sa Diyos na may dahilan kung bakit kami pagsasamahin. Diba? Merong purpose kung bakit kami pagsasamahin ng Diyos. At hindi namin magagawa yung purpose na yon ng magkahiwalay. Kailangan magkasama kami. In the wisdom of God. No? Magkasama kami. And so, we invite you dito sa pag-discover namin nitong purpose namin. Ayan. And so, the journey continues. Di ba? Ayan, kung saan-saan na napunta. Di ba? At sinubukan na yung mga kung ano-ano. And sa biyaya po ng Panginoon ay unti-unti, nire-reveal naman niya yung aming desire. No? Ang desire po kasi namin is to discover kung ano yung reason kung bakit kami naging mag-asawa. Hindi lang para magkaroon ng anak, pamilya, at pag-aralin. Lahat ng tao ganun. Pero ang desire po namin is malaman bakit kami pinagsama ni Lord. And that has been the journey. And so, unti-unti, nire-reveal ng Panginoon yung aming, nadidiscover namin. At, by the grace of God, we are in this mission, pursuing it. All by the grace of God. All by the grace of God. Ayan. Di na mabilang ang aming tampuhan, away ba't di namin di na mamalayan. No? Eto kami. Ngunit sa huli, palagi, babalik pa rin sa mission ng Panginoon. Di ba? Babalik pa rin sa mission. Doon pa rin yon. Okay? Doon pa rin yon. Okay? All together now. So, eto, pinag-pray po namin, para sa aming mga anak na ipagpatuloy po nila yung mission. So may pag-asa po dito sa ating community
We are blessed by God and we get to proclaim it with the mission. Isipin na lang natin po yung mga pamilya na maayos, mga adik na makakapag-aral, no, mga mai-improve ng buhay, no. Isipin natin 'yon, no. Parang yung motivation nung squad leader dun sa group. Isipin natin yung magandang kakahinat na nitong pagpursue natin ng mission dito sa ating community, no. It's amazing. There's hope for the Philippines. Ako nananampalataya ako doon kasi we have the Lord in us, the hope of glory. Ayan. And then, imagine din natin na as they change, nababago ang kanilang buhay, kasama natin sila doon sa pagpursue ng mission. No? That's amazing. Diba? The joy set before. Yan. Paano natin siya ipupursue ito? Paulit-ulit ko po itong sinasabi because dito nagko-converge lahat yung tatlo. Ayan. So by the grace of God, papansinin nyo, lahat yun may Christ. Basa nyo ba? Connect to know Christ. Abide to grow in Christ. Raised to serve Christ. Empower to enjoy Christ. Yan po yun, yung perseverance, yan yun, yung empower. Kasi may joy siya, oh. Para hindi tayo mag-quit sa pag-pursue ng mission. We need empowerment. Yan. Okay. Sa Cubao ko po unang na-experience manood ng sine. Holiday on Ice, Fiesta Carnival, at yung burger. Wow, no? Nung first time kong matikman yung burger, kasi galing po akong probinsya, no? Pangasinan. First time kong, wow, ang sarap nito. Burger machine. burger. Yeah, woo, amazing. Para kung napanood niyo yung Pink Panther, parang gano'n, di ba? Parang gano'n. Ito, hindi kayo makakalimutan. Kaya nung naglabas si Araneta Center na naging city, ang sabi niya, City of First, I can relate to it. I can relate to it. No? Kasi I experienced those first doon. Ayan. Long before, no, mga grade 1, 6 years old, magbibisita kasi kami rito from the province. No? Yung father ko dati ay jeepney driver, Cubao Antipolo. So pag walang pasok, bakasyon, pumupunta kami rito and yeah. So I experienced all of that. Kaya pala may, yung red pala 1 yun, no? First, no? You know, Araneta 1. First yun, City of First. Ayan. C1, yan. Okay, trivia lang. Pero alam niyo na yun, di ba? So, okay. We live in a city where Christ is first. Amen? So pagpunta nyo dyan sa Araneta Center, Araneta City, maalala niyo po itong ating message ngayon. So every time you go there, first. Christ is first. God's mission is first. Ayan. Yan ang prayer ko. Also, kapag nag-switch kayo ng ilaw sa inyong mga bahay at kung saan man kayong pumunta, every time mag-switch kayo ng ilaw, ang prayer ko, maalala niyo po itong sermon natin ngayon. Kailangan natin ng liwanag, maintindihan natin na pinagpala tayo ng Panginoon. Huwag niyong kakalimutan yon, no? Every time you turn on the switch, paki-turn on nga yung switch, paki-turn off, patayin mo sandali. Yan, para may effect. Okay, sindihan mo ulit. Ayan. So every time you turn on the switch, kahit saan man kayo, CR or whatever, maalala niyo po itong ating mga pinag-usapan ngayong umaga. Yan. By the grace of God. Okay. So usually sa birthday, kala mo tapos na, di ba tapos? Pag birthday, 3 sermon to, pinagsama-sama ko na, para tapos na, okay? Kahit magalit kayo sa akin, kahit lumampas ako ng 1 oras, okay lang yun. No? So ang nangyari, di ba pag birthday, may kainan, di ba? And then after kainan, may mga video na pinapalabas. No? May mga video na pinapalabas. So they turned off the light, they turned off yung light, and then, pinalabas yung video. Ano yung video? The usual, yung family mo, ikaw, kasama, na pumunta sa ganito, ganyan, ganon, etc.
And then after nung video niyo, picture niyo as a family, biglang merong ibang family na pinalabas. The hostages reuniting with their families. Pinakita dun sa video, ito na yun. Yung produkto ng successful mission, the hostages with their families. No? Ayan, nandun na sila. And so, when the lights was turned back on, may tumupik sa iyo sa likod at nandun na sila. To greet you in your birthday, bilang pasasalamat na naging blessing ang buhay mo sa kanila. Kasama yung mga squad members mo doon sa mission na yun. And so, yun po yun. Ang buhay na may misyon, nagiging pagpapala sa iba. Hindi na po siya me first, but it's for blessing other people. Kasi yun naman talaga ang intention ni Lord sa buhay natin. The blessing does not stay with us. It's for others. Ayan. And so complete na. Pwede na natin kantahin yung through every storm, my soul will sing. Diba? Yung storm na yon, yung mga hirap na pinagdadaanan natin, my soul will sing, we will rejoice. Amen. Kasi we have the Lord Jesus Christ. Ayan. Ultimately, prayerfulness is prayer for fullness. Kasi yun po yung nais ng Panginoon sa atin. Mature in Christ, Christ-centeredness, a life that is flourishing, fulfilling, buhay na buhay, full of meaning, full of joy, walang regret, walang reklamo, all for the glory of God. Fullness. Amen. Let's pray. Father God, we thank you for blessing us. Again, we proclaim or we say humbly na hindi kami karapat-dapat ng pagpapala po ninyo, Panginoon. But still, pinili niyo po kami na ma-experience itong mga blessing po na ito. And that's amazing. Nawa hindi po namin yun makalimutan na hindi talaga kami karapat-dapat. Pero pinili niyo pa rin kami. Para po matanggal po yung aming mga kayabangan and entitlement and all because we do not really deserve you. Salamat po dahil minahal niyo po kami kahit ganito kami. And now we are part of the mission. And we thank you again for that. Help us to endure with joy, with thanksgiving, as we pursue this blessed mission, this blessed life na pinagkaloob niyo po sa amin. In Jesus' name we pray. We declare this. Amen. Amen.